Lalo pang tumindi ang away ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson at Senador Rodante Marcoleta nang magpalitan sila ng maanghang na salita sa plenaryo. Kinailangang pumagitna ni Senate President Tito Soto sa init ng kanilang sagutan. Si Dexter Ganibe sa Politico Update. If I may be Natanggap allowed, ko, Mr. President. patapusin niyo muna ako para may paliwanag ko. Hindi ko po inawat eh. At Mr. President, No, sandali po, hindi pa ako tapos. Hindi nagtapos sa mga privilege speech ang patutsadahan ni Senador Panfilo Lacson at Rodante Marcoleta. Matapos kasing sagutin ni Lacson ang privilege speech ni Marcoleta nitong Lunes, tinawag ni Senador Marcoleta na special treatment ang ginawa ng Senado para unahin sa order of business ng regular session ngayon ang privilege speech ni Lacson. Madalas daw kasing mangyari lalo na sa kanya, nasa dulo na ng sesyon bago makapag-privilege speech. Pinaliwanag naman sa kanya ni Majority Leader Mig Zubiri na dahil nabanggit sa mga banat ni Marcoleta nitong Lunes si Lacson, naghayagan niya ang Blue Ribbon Chair na sasagot, kaya inuna na ito ngayong araw na maaring mangyari din na niya sa iba. Usually when it is personal and collective privilege, especially when they're trying to defend themselves, kasi gusto mong i-defend sana ang sarili mo, binibigyan po natin ng pagkakataon ang senador na tumayo at any given point in time. Sa interpelasyon, tinanong ni Marcoleta si Lacson kung ninanais ba nito na malihis ang isyu ng investigasyon sa pinakamalaking nakawan sa kaban ng bayan. Wala po kayo rito. Ako po'y talagang lumalaban sa korupsyon. Pagdating sa national budget, pagdating sa lahat ng usapin, hindi nyo po matatawaran ang aking hangarin, maituwid ang lahat ng katiwalian dito sa ating bansa dahil hindi po tayo muusad. Pero enough is enough. Patuloy po kayo sa pag-atake sa akin. Itinanggi naman ni Marcoleta ang patutsada ni Lacson na nagmimistula siyang abogado na mag-asawang kontraktor na Curly at Sara Diskaya. Giniit lang daw niya na dapat mailagay sa Witness Protection Program ang dalawa dahil nasa panganib ang buhay dahil sila ang unang nagdawit kina dating Congressman Saldico at dating House Speaker Martin Romualdez sa flood control scandal. Tanong naman ni Lacson kay Marcoleta kung nabasa na ba niya ang partial committee report na ibinigay sa kanyang tanggapan. hawak ko po dito yung pinrint naming kopya na nakuha lang namin sa isang link sa PDF document. Pero wala man lang daw itong pirma ng Blue Ribbon Chairman. Paglilinaw ni Lacson, hindi naintindihan ni Marcoleta ang simpleng instruction sa pinamahaging advance copy ng partial report. Hindi po talaga pipirmahan yun kasi advance copy po yun eh. Nasabihan po namin ang kanilang mga staff na kapag ready na sila na pumirma at nabasa nila, hudyatan nila kami, ipapadala namin yung physical or yung hard copy. Nandun po yung signature page, nakapirma po ako doon. Nadamay pa sa palitan ng mga patutsada ng dalawa si Senator Erwin Tulfo nang banggitin ni Marcoleta na kumpirmado na ang kanyang pinaimbitahan para maging resource person mula sa AFP, DFA, NAMRI at Coast Guard para sa isyu ng West Philippine Sea para sa pagdinig sa March 12. Para ito sa mga banat daw ni Lacson sa kanya na siya ay maka-China. Si Tulfo ang chairperson ng Senate Committee on Foreign Affairs. Pero sabi ni Tulfo, tumangging humarap ang mga pinaimbitahan dahil national security ang nakataya at hindi maaring isa publiko. In other words, Mr. President, the gentleman from Pampanga and Tarlac is confirming something that is not confirmed. Mr. President, that is too much of a statement. Kausap ko pa lamang ang chairman at kaming dalawa po nagkakausap at niremind pa nga ako noong mga nakarang araw na March 12, okay ka na. Uminit pa ang sagutan ng dalawang senador kaya napilitan na si Senate President Tito Soto na isuspend muna ang sesyon. Makalipas ang kalahating oras, itinuloy pa rin ni Marcoleta ang mga banat at ipinilit ang pag-imbita sa 18 dating sundalo. Pero ayon kay Soto, may nagsampa na ng kaso laban sa 18 Marines at sa kanilang abogado. Kaya marapat lang na ipaubaya na muna sa Committee on Rules ang pagdedesisyon upang hindi naman malagay sa alanganin ng Senado. Dahilan kaya hindi na nagporsige pa si Marcoleta. Para sa Politico Nightly, Dexter Ganibe, Abante.